Nagbanta ng 3 araw na tigil pasada ang grupong Piston dahil sa nalalapit na December 31 deadline ng pagko-consolidate o pagsasama-sama ng mga PUV operators para bumuo ng kooperatiba o korporasyon. Alinsunod ito sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Pero paglilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, hindi raw totoong aalisin na ang mga tradisyonal na jeepney simula January 1. Ang hinihingi lang po namin sa kanila ay yung tinatawag na substantial compliance. Ibig sabihin, pag kayo po ay nag-file at compliance na po kayo, kahit hindi pa po tapos, ay considered na po kayong consolidated. Kaya po, pwede po kayong tumakbo ng inyong rota. Bibigyan pa nila ang mga operator na bahagi na ng PUV Modernization Program ng hanggang 27 buwan o hanggang unang bahagi ng 2026 para palitan o i-upgrade ang kanilang mga sasakyan batay sa itinakda ng Philippine Standards. Ilan sa mga pamantayan ay kailangang nasa kanan na ang pintuan, mataas ang bubungan para hindi nakayuko ang mga pasahero, komportable ang mga upuan at sa minimum ay Euro 4 powered na ang mga makina ng mga ito. Meron po ako ngayong ginagawang pag-uusap sa mga malalaking sektor po ng manufacturers ng sasakyan. Yung concept na lease to own. Walang down payment sa operator. Yung jeep ang magme-maintain, yung manufacturer. May sweldo po si driver, may kita rin si kooperatiba. Dahil hindi raw agaran ng pag-aalis sa mga tradisyonal na jeepney na hindi papaloob sa modernization program ng pamahalaan, tiniyak din ng LTFRB na hindi magkakaroon ng transportation crisis sa susunod na taon. Technically, hindi ka na pwedeng bumiyahe. Pero to prevent a vacuum in certain areas, we will temporarily allow you hanggang hindi tapos ang consolidation ng 40. The moment na tapos na yon, and they're able to fill up the vacuum, yung 10, they will have to stop traversing the route. Patuloy na nakikiusap ang pamunuan ng LTFRB sa mga sasali sa transport strike na huwag na ituloy ang kanilang plano. Gayunman, nakahanda raw ang pamahalaan, partikular ang mga LGU kung saan nandoon ang mga ruta at mga pasaherong posibleng maapektuhan ng strike. Sa ngayon, hindi pa raw nila irerekomenda ang pagkakansela ng klase. George Cahiles, CNN Philippines.